Magandang araw sa inyo mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay atin namang tatalakayin itong maging laban or sagupaan ng Creamline Coal Smasher versus dito sa Signal HD Spikers bukas. Kasi napag-usapan natin doon sa ating mga recent videos itong victory or tagumpay na naipanalo ng Creamline Coal Smasher ang laro nila kontra dito sa Petrogas Angels sa loob na lamang ng 3 straight sets. Okay, at nagbigay tayo rin ng ating opinion, ating personal na assessment at final na overview dito sa naging bakbakan nila. Okay, so dito naman is pag-uusapan natin itong maging bukbukan naman ng Creamline versus dito sa Signal HD Spikers, kasi sa sinasabi na nga natin is hindi pa po tapos yung laban. Ngayon mag-celebrate tayo but it is an early celebration. Meron pa pong susunod na sagupaan dito kontra sa Signal HD Spikers na kinakailangan nilang maipanalo. Magbibigay rin tayo mga kapolitika ng mga tip at mga technique. Ano ba yung pwedeng maging strategy ng Creamline versus dito sa Signal HD Spikers para maipanalo yung laro, kasi ito na po ang naging parte ng ating YouTube channel. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue. So bukas na po yung pinaka-inaabangan na sagupaan ng Creamline Coal Smasher versus dito sa Signal HD Spikers, which is 6 PM po yun magaganap, kasi isa lang po sa kanilang mag-advance sa next round or sa final 2. So sa 4 PM at sa 6 PM na laro, kung sino po yung mananalo doon ay sila yung mag-advance para sa final 2 or sa championship. Okay, at sino naman yung matatalo ay sila ang mag-aagawan dito sa sa ranking 3, sa rank 3 or sa 3rd place. So dito mga kapolitika is magbibigay tayo, kasi lagi nating na-mention dito sa ating YouTube channel at lagi nating sinasabi dito doon pa lang sa mga naunang videos natin mga weeks ago is kinakailangan na yung team mo is mapapasali dito sa top 4, kasi di ba quarterfinals is 8 teams yon. So sinasabi ko na dapat mapapasali ka sa top 4, kasi matatansya mo or ma-estimate mo yung mga mahinang team na makakalaban mo sa baba. Okay, kasi ibig sabihin nun sa pa lang sa round 1 pa lang is dapat mag-perform na yung team mo para makarga ka dito sa top 4. So which is ito nga ang nangyari. Kung nakikita nyo ngayon, ang most na teams na dito sa nakarga sa final 4 ay yung mga nasa top 4, kumbaga doon sa sa 8 team, yung nasa top 4 mostly ang nakarga dito sa final 4. So doon ang advantage noon, which is lagi nga nating na-mention dito at nare-report natin dito sa ating YouTube channel na dapat nasa top 4 ka. Yun po ang lagi nating sinasabi dito mga kapolitika, kasi dito is nagkakaroon tayo ng mga analysis, nagkakaroon tayo ng mga diagnosis sa mga per teams. Ano ba yung naging performance nila, ano ba yung mga naging kahinaan nila, ano ba yung weakness nila, at saan sila pupunteryahin, kasi ito yung dapat pag-aaral ng mga coaches at ng mga mga players rin, of course, sa loob ng court, kasi sila naman yung nag-execute ng game plan. Okay, but ngayon ang ating pag-uusapan is itong ano ba yung dapat na punteryahin, ano ba yung dapat na pag-aralan ng Creamline dito sa Signal HD Spikers. Pero alam naman natin mga kapolitika na matagal na po pinag-aralan ng Creamline itong Signal, kasi hindi naman pwedeng ngayon mo palang pag-aralan yan. So kumbaga is late ka na sa biyahe, dapat noon pa. Okay, doon sa mga previous matches, kumbaga, kasi naalala ko dati doon sa All Filipino Conference na itong Signal is muntikan na nilang matalo itong Creamline Coal Smasher doon sa naging laro nila, kasi set 5 ngayon nakabangon yung Creamline dahil dito sa naging nagkaroon ng cramps itong si Gandler at si Molina. So obviously is wala silang tagabuhat that time. Malaki na yung lamang ng Signal, yun nga lang is nahabol sila ng Creamline, kasi nga nagka-cramps itong si Molina at si Gandler. So out muna sila sa loob ng court. Now ngayon mga kapolitika is magkukrus na naman ang kailang mga landas. Talagang magkakasalubungan na naman itong Signal at Creamline Coal Smasher. So dito naman is bibigay natin yung mga weakness. Ano ba yung dapat punteryahin ng Creamline dito sa sa Signal HD Spikers, kasi napanood ko yung match din nila dito sa Capital One na talagang although nagpaula ng puntos itong si Marina Toshova ng 50 points ay hindi nakayanan ng Capital One. Okay, dito mga kapolitika medyo mabigat po itong maging laban ng Creamline, kasi well distributed rin yung points dito sa Signal. So hindi mo pwedeng ibig sabihin na ito lang yung dapat punteryahin natin kasi siya lang yung scoring machine. Hindi po pwedeng ganun. Okay,
So dito sa sa Signal is hindi na po mag-work dito yung one man game lang. Okay, so dapat it's a teamwork. So dito sa sa Signal, ang dapat bantayan talaga nila mga kapolitika is itong si Molina, itong si Meneses at itong si kanilang import na si MJ Perez. Ito talaga yung nagiging scoring machine. Okay, at itong kanilang setter na si Cayuna. So nakikita natin doon sa naunang nila na grabe naman yung depensa ng Signal HD Spikers, kung kaya nahirapan ng itong Capital One na may panalo yung laro. Okay, iba yung game nila doon sa mga naunang matches before dito sa quarterfinals. So iba po. Naobserbahan ko dito na nila yung depensa nila, na improve nila yung depensa nila. Okay, sa opensa nila, same lang din, pareho lang din yung naging performance nila before yung quarterfinals. But sila, nag-improve talaga sila, na-develop nila yung kalang depensa, which is ito yung dapat paghandaan ng Creamline Coast Smasher. So kinakailangan kasi doon sa naunang match ng sa previous match ng Signal is 30 plus points itong napaulan na puntos ni MJ Perez. So ito yung pinaka main na bantayan nila. Okay, at itong si Molina kasi sila yung naging scoring machine. But ang pinakauna talaga is itong si MJ Perez, ang pinaka main na bantayan ng Creamline Coast Smasher. At bantayan nila yung mga high sets ni Cayuna dito kay MJ Perez kasi merong mga times na mataas yung set at talagang binabaon ni MJ Perez yung kanyang spike. So ito yung dapat paganahan dito sa sa loob ng court. Now dito naman mga kapolitika sa side naman ng Creamline, parang match lang din kasi parang equal lang din yung maging performance nila. So kanya-kanya na lang talaga ng strategy kung yung moment ng set point or match point ay sino yung lumamang doon sa time na yon. So dito is makikita natin na itong sa kahinaan sa side naman ng Creamline Coast Smasher, maging kahinaan talaga nila is dapat itong si Negrito, dapat maganda yung bungad ng kanyang mga sets. Okay, just like dito sa pinakitang performance dito sa Petrogas Angels. Okay, kasi dito kasi mahirap mong tansyahin yung skills or abilidad ng bawat teams. Kasi doon sa naunang match ng Signal HD Spikers versus dito sa Petrogas Angels ay ipanalo ng Petrogas yung game sa loob ng 3 to 4 sets at ayun, hindi ko lang matandaan, but 3 to 4 sets is naipanalo po ng Petrogas yung laban kontra ito sa Signal HD Spikers. But nakikita natin doon na weak itong sa tingin ko lang is hindi pinakita ng Signal yung full force nila doon sa match, kung kaya natalo sila. But then ngayon is siguro lesson learned na dito sa Signal is talagang nag-improve mga kapolitika yung kalang depensa. So hindi mo masasabi na dahil natalo ng Creamline itong Petrogas Angels at natalo ng Petrogas Angels itong Signal HD Spikers ay talagang masasabi mo na mananalo itong Creamline versus dito sa Petrogas Angels ay dito sa Signal HD Spikers. What I'm trying to say mga kapolitika is dapat hindi rin magpapakampante itong Creamline Coast Smasher kung gusto talaga nilang maipanalo yung laro. Okay, kasi hindi naman ito na pwede mong sabihin na natalo yung team na yon doon sa team na natalo mo rin is mananalo ka na. Hindi po ganoon kasi meron ngang sa sinasabi natin sobrang dami ng mga pa-surprise dito sa PVL reinforcement. So hindi mo pwedeng sabihin na ikaw na yung mananalo or early to say ikaw na yung magtatagumpay dito sa match. Hindi po ganoon. Okay, so again mga kapolitika, ano ba ang kahinaan ng Creamline Coast Smasher? Itong kanilang setter or ang mabantayan itong si Pons, kasi pag mabantayan si Pons undoubtedly itong si lang magkakaya dito, itong si kanilang import na si Erica Stanton. But on the other hand is andito pa rin naman si Michelle Gumabaw. So sobrang daming mga players na dapat bantayan itong Signal HD Spikers. Yun nga lang well anyway, abangan na lang po natin yung maging laban ng Creamline Coast Smasher versus dito sa Spikers bukas 6 PM na po yan mga kapolitika, kung sino ba talaga yung mag-a-advance sa final at sino ba yung magwawagi. Okay? Kayo, anong masasabi? Ano dapat ang gagawin ng Creamline mga kapolitika para maipanalo yung laban nila kontra dito sa Signal? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.